wealth. Praise the Lord. Mga awit 84, verse 1. Kaiinam ng iyong mga tabernakulo o Panginoon ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y aasam, oo, nang lulupaypay sa mga looban ng Panginoon. Ang puso ko naman ay dumadaing sa buhay ng Diyos. Oo, ang maya ay nakasumpong ng bahay at ang langay-langayan ay nagpugad para sa Kanya. Lamang paglalapagan niya ng Kanyang inakain. Sa makatuwid bagay iyong mga dambana o Panginoon ng mga hukbo, Hari ko at Diyos ko. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Selah. Verse 5, mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Sion, na nagdaraan sa libis ng iyak na ginagawa nilang dako ng mga pimal, o tinatakpan ng pagpapala ng maagang ulan. Sila ay nagsisiyakot sa kalakasan, bawat isa sa kanila ay nagpapakita sa harap ng Diyos sa Sion. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, tingin mo ang aking dalangin, pakinggan mo, O Diyos ng ako, Selah. Pasdan mo, O Diyos, na aming kalasag, at tingnan mo ang mukha ng iyong pinatila ng langis. Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatalo dito sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kalwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakan ng mga buwit. Last verse, O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tulitiwala sa iyo. Praise the Lord, mga kapatid. Kaugnay po mga kapatid ng verse na yun, ang sabi sa Psalms 122 verse 1. Sabi ni David, mga kapatid, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Ngayon ang araw ng Biyernes, mga kapatid, weekend. So sa loob ng isang linggo, mga kapatid, tayo nagtrabaho, tayo gumawa, mga kapatid. So salamat sa Panginoon kasi imbes na tayo ay magpahinga ng mga kapatid or imbes na tayo ay magulong sa ating mga bahay, mga kapatid, dahil sa mga banta ng anumang karamdaman, mga kapatid, tayo ay nandito sa tahanan ng Panginoon. At alam ko,
anak ko ang bawat isa. Sa lugar na ito, God, upang kami ay magkaroon ng Diyos, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, nabatid mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin, sa isip, sa salita, maging sa aming pagkilos. Inisin mo po kami sa lahat ng pagsalansan at maging karapat-dapat nawa kami sa paglapit sa trono ng iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kong pangunahan ang gawain ito mula sa simula, Panginoon, hanggang sa matapos. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na manguna sa bawat tatayo sa likod ng pulpito. Ang mga salita nila, O Diyos, nawa ay magmula lamang sa iyo. Gamitin mo po ang kanilang mga bibig, Panginoon, upang maging iyong bibig, upang maiparating mo sa bawat isa sa amin ang iyong mensahe na nais mo aming tatanggapin sa gabing ito. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang ang lasong papurin, pagsamba, ang kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoon Diyos. Amen. Dahil
Praise the Lord. Minsan tayo sa magandang gabi po sa ating lahat ng kapatid. Salamat po sa Diyos. Narinig po tayo sa puso po. Minsan ba naisubong magbigay ng kapurihan sa Diyos? Puso kasi salamat sa Kanya, praise God, sa kalakasan, sa kalakasan ng patuloy niyo po ipinagkakaloob sa amin, praise God. Tunay na masabi ko na ang Diyos ay mabuti sa aking buhay, sa aming buhay, praise God. So, salamat po sa ating Panginoon, praise God, sa patuloy na paggabay niyo po sa amin, praise God, sa kalakasan ito, sa buhay na ito, na pinapahiram niyo po, praise God. Salamat sa Diyos sa karagdagang isang taon na buhay na pinagkaloob po sa amin at karagdagang taon na naman po ng paglilingkod na pinagkaloob ng Diyos sa amin, praise God. Way back March 8, 2007, mga kapatid, nagtagabin po namin ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. So, ako'y nagpapasalamat sa Diyos, praise God, nakakilala po kami, praise God. Gaya po ng nauna ko na testify po sa inyo, praise God, kung paano po ako tinawag ng Diyos, o nakita ng pag-i-invite po at patuloy na pakikinig ng salita ng ating Panginoon, praise God. So, almost 13 years na rin po kami na naglilingkod sa Diyos, praise God. Dito po, lugpo sa kalahin, praise God, sa ganang akin, praise God, na makarating po kami sa ganitong taon ng paglilingkod sa ating Panginoon. Tunay na ang pag-iingat, kalakasan, mga blessing na pinagkakaloob ng Diyos, maging sa mga trials na patuloy na pinagkakaloob na napagtagumpayan din po namin, praise God. So, almost 13 years na rin po pala kami, praise God, sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, nalala ko pa po noon, si Dad, 3 years old pa lang po siya noon, and then si Mother, 5 years old. Unang pagpuntong po namin sa bahay pa ng bahay ko, praise God. So, nalihit ko po nung bunso noon, praise God. Naalala ko ba, every time na nandito po kami sa bahay pa ng bahay, nakulit pa po yung bunso ko, praise God. Sabi niya sa akin noon, parang kailan lang, pag lalapit po siya sa akin, sabi niya, Mama, paying pes. Sabi niya, lupo pes, piso, iinit ko siya ng piso, praise God. So ngayon, nakakalap po sila sa akin, kaya pinapasalamat po sa Diyos na nagpapatuloy po kami sa Panginoon, praise God. So ngayon po, hindi na po pes ang ihiling na po sa akin, praise God. 20 pes na po. Praise God. So, nag-level na rin po. Nag-level up na rin po, praise God, sa akin. So, napapasalamat po sa Diyos na nakita ko yung mga anak ko. Lumaki po sila, pinatapos sila, praise God, hanggang ngayon, nandito pa rin po sila sa bahay namin, praise God. So, yung 13 years po na paglilingkod namin iyon, praise God, lalo na po sa akin, malaking pagpapasalamat po sa Diyos, praise God, dahil sa awa, tulong at habag ng Diyos na pagtatagumpayan po. Patuloy na pinagtatagumpayan, praise God, sa tulong na rin po ng ating Panginoon, praise God. Sa ganang aking sarili, sabi ko na hindi po lubos sa kalain na makakarating kami sa malitong taon ng paglilingkod, ng aking paglilingkod sa Diyos. So, naalala ko po noong mga unang taon ng aming pong paglilingkod, praise God. Tunay na marami po talagang mga kahandangan, praise God. Marami pong mga problema, mga pagsubok na dating, praise God. Una po diyan, praise God, yung pag-uusig, praise God. Una-una po sa aking pong pamilya, praise God. Dahil nasabi ko nga noon na kandado at sarado po kami, praise God. So, nung nalaman ko, nung mga magulang ko na nandito na nga ako sa pananampalatayang ko, praise God, na nag-akin po kami dito, nagalit po sila sa akin, praise God. Especially yung nanay ko po, praise God. Hindi na po talaga ako pinakausap noon, praise God. Yung tatay ko, although hindi po siya kumikibo, hindi na po ako sinasabihan ako kung ano, pero alam po, masama po yung loob nila sa akin noon, praise God. So, salamat sa Diyos, napagtagumpayan ko yun. Kasi, sa unang pagkakataon po, praise God, na para sa kanila na sinuway ko po sila, praise God, sa unang pagkakataon, praise God. So, hindi po sila siguro sanay na akala nila, praise God, nung una na nababalikan na nila, nung una sila brother Ariel na nag-invite kami, sabi na sa akin na huwag kang sasama sa kanila, sabi nila. So, hindi ko rin po alam kung bakit ko na patuloy ako. Siguro dahil na rin sa talagang yung
calling ng Panginoon, sa talagang hindi po talaga siya maiintindihan, praise the Lord. So, nga po, yung mga unang taon na paglilingkod namin, hindi po talaga naging madali sa akin, praise God. So, sabi ko nga, unang taon pa lang ng paglilingkod namin, praise God, puro lang po iyak, praise God, iyak lang po ako ng iyak, praise God. Dahil hindi ko po matanggap sa sarili ko na nagalit po sa akin ang aking mga magulang na kulang na lang talagang ipakuwi po nila ako at tapos ginamay ko ang mga anak ko at hindi ko lalo hindi ko matanggap. May pagkakataon na talagang umuwi po kami noon doon tapos nagbe-bless po sa kanila talagang hindi ko nila binibigay yung kamay nila. So talagang galing na galing po talaga sila sa akin. So siguro nakita na rin nila na talagang hindi ako napunta sa masama kaya siguro laking pasalamat ko sa Diyos na unti-unti natatanggap na rin po nila, praise God. Yung tinanggap po namin na pananampalataya ko. Dahil sabi ko nga sa kanila noon, sabi ko po sa tatay ko kasi na lagi po siyang umiiyak mo, lagi po siyang umiinom noon. Tapos sabi nga ng mga kakausapin mo sa tatay mo, sabi na. Naalala ko po nun, sabi ko, sabi ko, bakit lagi ka mag-iinom, tapos lagi ka daw umiiyak. Tapos sabi niya po sa akin, kasi iyak-iyak ako, sabi niya, bakit naman? Sabi ko, nahihiya ako lumabas sa daan kasi sabi ko niya, kasi ako mismo, sabi niya, alaman ako ng simbahan, dahil na-Christian po siya. Tapos yung mga anak ko, hindi ko pala mahawakan, President, lalo na ikaw, sabi niya. Dahil sa tingin po nila, natukayo po ako sa kanila, sa talagang pagkakaroon. Iyon, kaya nahihiya ako, ayoko nang naglalabas ng daan, sabi niya. So, ang sabi ko lang po sa kanya, sabi ko, pag nakita mo na napapasama ako, sabi ko sa kanya, yun po yung tatagang iniwan ko sa kanya. Pag nakita mo na napapasama ako, doon sige, sabi ko, papakinggan kita kung ano yung pinapayo mo sa akin, babalik ako sa iyo sa paglilingkod na sinasabi mo. Di pa nga, sabi ko, ikaw, kaya ka naglilingkod sa simbahan, sabi ko, kasi gusto mo rin na maglingkod sa Diyos. So ako, yung din ang naramdaman ko sa puso ko, na gusto ko rin na maglingkod sa Diyos. Kaya, pabayaan mo lang ako, sabi ko. Pabayaan mo rin yung mga tao kasi yung mga tao masama o mabuti man ang ginagawa mo, may sasabihin at sasabihin din sila sa iyo na hindi maganda. Kaya sabi ko, sige, sabi ko, pagka nakita mo na napapariwara ako dito, sabi ko din sa kanya, sawayin mo ako, sabi ko. So, yun, siguro nakita naman nila yung pagbabago, magiging sa mga anak ko nga, nakikita nila na lumalaki sila na hindi sila gaya ng ibang mga bata kasi nga, di ba, every time nakakasala mo kapulit ay mga kalaro nila, mga pinsan nila, hindi po sila marunong magmura, hindi po nila naririnig ng mga magulang ko, mga kapatid ko na nagmumura sila. So, nakikita nila siguro yung bunga, praise God. So, medyo matagal din po, praise God, na nakikinig kami ng Bible study noon, hindi ko rin po agad na tinanggap yung bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi, ang mindset ko po noon, sabi ko, pagka nagpabautismo ka, para sa akin, yung parang umaanib ka na sa religion, praise God. So, para sa akin, ganun po yung mindset ko noon. Kaya ayaw ko po talaga sana na magpabautismo. Kaya lang, yung nasa pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon, nabubuksan po yung kaisipan ko, na way po talaga ng kaligtasan, praise God, yung pong bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nag-decide po kami noon, kami dalawang mag-asawa, sabi po kami na bautismo noon. March 8 na po, 2007. So, salamat sa Panginoon. And then, hindi pa rin po pala doon nag-umpisa yung pagsubok ko, praise God. Dahil, minsan nasabi ko rin po sa sarili ko na kung kailan pala malapit ka sa Panginoon, doon naman nahakap ka ng kalaban palayo at doon naman na sinusubok ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, yung pong problemang yun, hindi pa nga po, sabi ko nga, hindi pa ako nakakahinga doon sa problemang yun, tas meron na naman po. So, kaya, parang yung naging faith ko po noon, talagang, parang kumbaga, isang habang ko lang po, tas aatras na naman, praise God. So, kala ko, sabi ko nga, bakit ganun, kung kailan gusto ko na magpapat at maglingkod sa ating Panginoon. Ganun naman yung mga pagsubok na dumarating. So, yung pabigat na ako ng pabigat, so medyo yung sa pag-usig sa akin ng aking pamilya, naging okay na po kami. And then, dumating na naman po yung pagkakataon na nagkaroon po kami ng problema sa pamilya, praise God. So, hindi po ligid sa inyo ng time na iyon, praise God, di po ba? Nagbibigay po
kami ng pera sa palengke. Yung yan po pa po noon, nandito pa po siya, nagbibigay po kami ng 5-6 sa palengke. So nung napunta po siya ng Amerika, sa akin po napasa, praise God, yung panitigil po namin sa palengke, praise God. Ngunit nakikinig na po kami ng banal na salita ng ating Panginoon na yun. Na ano ko na rin po na hindi po nagudugod sa harapan ng Panginoon yung bagay na iyon, praise God. So siguro, yun din ang isang way ng Panginoon para ituwid po kami, praise God. Kasi nagkaroon po kami ng family matters pagdating po doon, patungkol po sa pera, praise God. So, nagbibigay kami ng pera sa kalit yung nanay ko, yung ganun ko, tapos ako po yung na-take over ng paniningil, praise God. So, parang hindi ko po na-handle ng maigi yun, praise God. So, imbis na dati po kami yung nagpapautang, nung huli po, ako na po yung nagkaroon ng maraming utang, praise God. Naamin ko po yun na nagka-problema kami sa pera kasi yung iba po na hindi na po sila nagbabayad, praise God. Ayaw po nilang magbayad. And then, isang araw, ano ko na lang na may kakulangan din naman po ako yung kahinahan ko po noon, praise God, sa pera. Dahil nga po, yung time na yun, talaga po wala naman po trabaho si Brother Perry. So, sa pagpapaikot po ng pera hanggang sa maubos po yung puhunan na yun, tapos yung iba hindi na po nagbabayad. So, yung iba nagagastos ko na rin po, praise God, dahil nga sa pagpapagatas ng mga anak ko noon, praise God. So, sabi ko, nagkaroon kami ng problema na meron din naman ang pakulungan. Siguro, yung time na yun, sinusubok na rin ako ng Panginoon pagdating sa bagay na yun. So, nagka-problema po kami, praise God, hanggang sa natisod po ako, praise God. Natisod po ako mismo sa pamilya ko po, praise God. Mismo, nasabi ko na pati sa asawa ko, pati sa mga bayo ko, Brother Ariel, praise God, kung sino yung mga umakay sa akin. Nagkaroon po talaga ng time na parang hindi po talaga naramdaman ko na wala pong nakakaunawa sa akin, praise God. So parang pakiramdam ko, sabi ko, ano na naman itong problema na to, ang bigat. Although, kasalanan ko, may kakulangan ako, may kahinaan ako, praise God. Sabi ko, bakit ganito, praise God? Sabi ng Lord, sabi ko sa salita niya, na magtapat ka lamang sa Lord. Siguro, nung mga time na yun, pinilit ko po na umahon, praise God. Dahil nga, nagkaroon ako ng self-pity sa aking sarili, praise God. Walang nakaunawa sa akin, kundi yung time na yun, nilapitan ko yung mga magulang ko lang. So sabi ko, nung una sila yung umuusik sa akin, pero pagdating pala sa mga ganitong pagkakataon, mga magulang ko pa rin, ang masasandalan ko, ang maaasahan ko sa mga ganitong pagkakataon, praise God. So, nagkaroon din ng time na yun nga, parang ayoko na rin po na mag-record sa ating Panginoon kasi puro na lamang po problema yung dumarating. Praise God. Sabi ko nga, parang mas marami pa yung mga pagsubok, yung mga problema kasi sa mga blessing na natatanggap namin yung mga time na iyon. Pero salamat sa Panginoon na pagtagumpayan ko na naman po yung mga pagsubok na iyon. Praise God. So, nagkaayos po kami noon. Naging okay na naman po kami. Praise God. So, yun, patuloy pa rin po na ma-attend, report. Hanggang sa time na naman po na, praise God, yun naman po, sabi ko nga, okay na naman yung pagsubok namin noon. And then, may pagkakataon din po na pumalikot din po ako sa ating Panginoon. Almost 1 year din po yun, nung hindi po ako nag-attend sa bahay pa ng mga ko. Kasi, masabi ko po na natisod po talaga ako, praise God. Natisod ako sa tao, natisod ako sa mga kapatid. Siguro, sabi ko rin na natisod din ako kay Pastor yung time na yun. Kasi pagka nasa stage ka ng kahinaan, talagang lahat makikita mo negatibo. Kahit wala silang ginagawa masama sa iyo, parang nasa isip mo na masama ang ginagawa nila para sa iyo. So, natisod po ako yung time na yun. Talagang ayaw ko na po mag-attend. So, nag-stop po talaga ako. Hindi ako nag-attend dito. Ilang years po yun. 1 year. Hindi po. Ako po, hindi 1 year pa po yun. So, siguro yung time na yun, napagtanto ko na hinayaan ako ng Panginoon na, anak, sige, lumabas ka, praise God. So, parang hinayaan niya ako na lumabas, praise God, sa bahay para mami. Parang naghahanap ako ng, sabi ko parang hindi ako makahinga, praise God, sa mga pagsubok. Sige, parang inano ng Diyos na lumabas ako, praise God. So, yung time na yun, nagtrabaho po ako sa San Fernando, nakapagpad po ako doon, praise God, nakapagpad din po ako ng Pulilan. Naranasan ko po, praise God, yung
ko, yung aral, yung puro, totoo siya, praise God. Yung mga tao ang ayaw magpakatotoo, sabi ko. Sabi ko po yung time na yun. Kasi nga, nasa kahinaan po ako, praise God. And then, nag-attend din po kami noon sa, dito po sa may Kalumpit, sa dating Piansa Bien po yun, under kay Pastor Luis Santos. One God po, praise God. So, hindi po inayaan ng Diyos talaga na, kasi nahanap-hanap ko rin po, praise God, yung presensya ng ating Panginoon. Dahil sa mga nakalipas na pagkakataon yun, marami na rin po ako naalaman patungkol sa salita ng ating Panginoon. So, yung time na po yun, nag-attend po kami noon, praise God. So, sinamahan po kami ng Brother Terry na kami doon po, praise God, sa may Kalumpit po noon. Sakto naman po, yung isa pong musician po nila doon, na naging classmate po ni Brother Terry, best friend po niya nung high school at saka college po. So, sabi ko, parang magiging hug-home din naman ako dito. So, alam niyo mga kapatid, napatunayan ko na walang maitutumbas, praise God, pagka yung presensya po talaga ng Panginoon, praise God. Kasi sa tagal po nang hindi ko pag-attend po dito noon, talagang nanabit po ako sa presensya ng ating Panginoon. Kasi one time, nung nag-attend po kami doon, the first time na makaapak po ako doon sa bahay ng mga doon, praise God. Siguro talagang ang Diyos, nakita niya rin sa puso ko na gusto ko talaga na mag-ikot sa kanya, praise God. During praise and worship po nila, praise God, talagang napustos po ako, praise Lord. Kaya sabi ko, ako mismo ay umiiwas, pero yung presence ng Lord, yung Espiritu ng Diyos, ayaw pa rin na umalis, praise God. So sabi ko, siguro talagang ang Diyos, gusto niya talaga na maglingkod ako sa Kanya, may calling talaga ako sa Kanya, praise God. So napatuloy po kami doon, and then, hindi rin po kami nagtagal doon, di po ba? Meron na naman pong nangyari noon, praise God. Siguro, yung time na yun, pinapabalik na po kami ng Lord sa aming pong church. Kung saan, dito po, sa church na ito, praise God. Kumbaga, kung saan ka pinanganak, kung saan yung tahanan mo, praise God. So, siguro, pinapauwi na kami ng Lord noong time na yun, praise God. So, nagtatrabaho pa rin po ako noon sa Norfolk, praise God, sa Fernando. Hindi ko po inaasahan yung mangyayari po sa amin, po ba? Kung naalala niyo po na na-aksidente po noon si Brother Pero. Aksidente po kami, ano po pala dalawa. Praise God. So, laking pasalamat po sa Diyos, yung time na iyon, hindi po namin kasama yung mga namin. Kaming dalawa lang po, praise God. So, siguro, nasabi ko na yun din po yung palo po ng Diyos sa amin. Yun po yung way ng Lord na sabi niya sa amin siguro na bumalik na kayo. Praise God. Bumalik na kayo sa home church nyo. Praise God. Bumalik na kayo sa presensya ng Panginoon. Praise God. So, salamat sa Diyos. Praise God. Although, si Brother Perry po, siya po yung talagang damage po noon. Praise God. Yung kanya, ito ba? Nag-fracture po yung buto niya. Pero, ang Diyos, praise God, patuloy at patuloy po na pinapaalala niya yung kabutihan niya. Praise God. Kasi nga, sabi po ng mga tao nun sa akin, praise God, kita po nila yung sitwasyon po namin. Sabi nila, habang buhay mo nang aalagaan ng asawa mo sa akin. Dahil nung time na yun, nandun po kami sa Telaksan, nandun po, nagpa-uncover po ako sa mama ko ng alagaan si Brother Pero kasi talagang hindi po siya makatayo. Fracture, total fracture po kasi yung buto niya po noon. So, sabi ko nga, yung time na yun, wala din kami perang panggastos, pero ang Diyos ang katulad. Ginamit niya yung mga tao na nagmamahal sa amin, praise God. Mga tao na talagang handang tumulong talaga sa amin, praise God. Yung mga pagkakataon na pagmamahal po talaga yung naging gamot kanya, praise God. Pero ang Diyos po ang matulad. So, yung time na yun, siguro, sabi ko, ito na rin yung way ng Lord na para bumalik na kami, praise God, sa presensya po ng ating Panginoon, sa bahay pa ng bahay kung saan kami, ipinanganak saan kami sinilang, praise God. So, yung time na yun, talagang medyo pinagmamatigas ko pa rin po yung aking puso dahil siguro nandyan na po yung pagkapisod pa rin, yung hiya. Number one po doon yung hiya. Nahihiya na rin po ako na bumalik
Una po, mga kapatid ko, nabe-bless po ako kasi although nakikita ko pa rin yung pag-uusig nila, praise God, pero nararamdaman ko, praise God, nararamdaman ko po sa kanila na noon na yung respeto, nakikita po siguro nila na talagang yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Totoo po yan, sa pamamagitan po ng mga patutuo natin, ng mga kinis natin, kahit hindi po tayo magsalita, praise God. Makikita po yun ng mga nakapaligid sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos kung pagtagumpay po po yun. At yun nga po, yung nasa ng puso ko ngayon, yung burden ng puso ko na makakilala sila. Praise God. Makakilala sila sa ating Panginoon. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. Praise God. Salamat sa Diyos na patuloy na pinapadagan niyo po kami. Patuloy na pinapalakas niyo po kami. Praise God. Hallelujah. Tunay na sa pagpapaalala ng Diyos. Praise God. Maging sa panaginip po puno lagi na nagpapaalala ang ating Panginoon. Kaya pag sa talagang sa Panginoon ka, ibabalik ka ng ating Panginoon. Maging sa panaginip po puno nagpapaalala ang Diyos. Tapos may time pa po, yung po kinaalala po ni Pastor nung time na hindi po ako nag-attend dito. Sa dinami-dami po ng mga tao na makakasakay po namin sa Elatino, nakasakay po namin si Pastor. Praise God. So sabi ko siguro talagang ang Diyos, pagka alam niya kung saan ang ikabubuni mo nung ka na ilalagay ko ito, hindi po talaga madali. Praise God. Hindi po talaga madali yung magiging sa ating Panginoon. Hindi po madali yung magtapat sa ating Panginoon. Kaya masabi ko mga kapatid, bilang encouragement din po sa bawat isa, praise God. Yung mga pagsubok, mga trials, problema na dumarating po sa ating mga buhay, praise God. Huwag po natin questioning ang Panginoon. Meron po siyang purpose para dyan, praise God. Isang araw, marirealize po ninyo kung ano po yung purpose ngayon, kung ano po yung pagbabago na gagawin ng ating Panginoon, praise God, sa ating po mga buhay. Kaya, salamat po sa Diyos at sa Kanya ko po ibinabalik ang lahat po ng papulit at samba. In Jesus' mighty name. Diyos ay mapagtagumpay mga kapatid. So meron tayo katagumpayan sa Diyos mga kapatid. So alam ko mga kapatid, sa dami ng pagsubok na pinagdaanan ni Sister Carol, I'm sure subok na niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay mga kapatid. Sa bawat pagsubok na ating napagtatagumpayan mga kapatid, ay nakikilala natin ng Diyos mga kapatid. Nauunawaan natin yung kanyang kapangyarihan mga kapatid. Nakikita natin yung kanyang katakilaan mga kapatid. Nakikita, kumbaga mga kapatid, nakakamangha mga kapatid kapag nakita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Sa panahon mga kapatid ng kapagsulukan, parang hindi mo nakikita ang kilos ng Diyos mga kapatid. Pero magpatuloy lang tayo at magtiwala sa Panginoon mga kapatid. Kasi the moment na magtagumpay tayo doon sa pagsubok na yung mga kapatid, doon natin nakikita kumikilos pala ang Lord. Maging doon sa maliliit na bagay, sa maliliit na detalye, nakikita natin bigla na ang Diyos pala ay kumikilos. So yung tagumpay talaga natin mga kapatid ay nagmumula sa Diyos mga kapatid. So magpatuloy lang po tayo. Praise the Lord mga kapatid. Patuloy natin yung handakan ng mga puso bago po patawagin ang ating tagapagturo. Minsan pa po tayo tumayo at ating awitan ng Panginoon mga kapatid. Lord, I give you more. Jesus.
pagkakataong ito, mga kapatid, tayo naman, praise God, ay kakain ng salita ng ating Panginoon. Praise God, ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Praise God, kung may mga dala-dala po ang mga Biblia, praise God, sabayin niyo po sa pagbabasa dito sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 6. Praise God, ang sabi dito sa wikang Ingles, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Praise God. Inanyayan ko po si Brother Perry upang pag-pray ang ating pag-aaral sa Lord. Hallelujah, tayo mananalangin sa Diyos. Pagpapagin ng Diyos ng mga kamerihan sa lahat. Sa mga pinagpupulit sa iyo, sumasamba. Hindi na salamat anak. Hallelujah. Minsan lang, natinaro mo ang mga paulat sa lugar na ito. Kung minsan pa makinig ng iba na sa ilaw ng Diyos. Pagpapagin ng Diyos, ihanda mo kami ulan. Sa pagpapalang ng ulan. Hallelujah. Sa pagpapagsalita mo sa pagpapala sa amin. Hallelujah. Pagpapagin ng Diyos, yung gagamitin niyo yung ito na ito sa bigyan ng katulungan naman. Hallelujah. At aming sayo at hallelujah. May parating ulit sa bawat sa amin. Pagpapagin ng Diyos, maraming salamat naman. Ang pananampalataya na hallelujah. Napapangin ko lumaki ang ating pananampalataya sa iyo. Maraming salamat sa iyo muli. Sa inang mga pagpapagsamba. Pangalan niyo. Hallelujah. Ang ating praise God. So, ang ating pag-aaralan ngayong gabi, praise God, ay mula sa verse na binasa, praise God, pag-aaralan natin ang word ng faith, praise God, pananampalataya, praise God. So, umpisahin natin, praise God, ang pag-aaral nito, praise God. I know, meron na tayo general idea what is faith, praise God. Ngunit naliman pa natin, praise God, ang pag-aaral o faith, praise God, especially yung biblical faith, praise God. So, kung isi-search natin sa internet ang ibig sabihin ng faith, o kung titignan nyo siya sa kahit anong dictionary, praise God, mostly, meaning nito ay complete trust or confidence in someone or something. Praise God. Pagtitiwala, praise God, ay buong pagtitiwala sa isang bagay o sa isang tao. Praise God. Kasama dito yung paniniwala, praise God, na 100% sure ka, praise God, pinagkakatiwalaan mo at mangyayari, praise God. So that is faith. At ang sabi pa dito, it is a belief that does not rest or logical proof or material evidence. Wala siyang basis, praise God, wala siyang logical proof, wala siyang nasabi natin ebidensya, praise God, na makapagpapatunay. Praise God, it's just a complete trust, praise God. So that is faith, praise God. So, kapag naririnig natin ito, mga kapatid, parang ang lalim na bagay, praise God, ang salitang pananampalataya, praise God. Pag narinig mo siya, parang yung mga matutuwid lang talaga, yung nakakagawa, yung mga banal, praise God, yung laging sa church, yung laging sumisnes, nagsisimba, may ministry, madaming ministry, praise God. Pero hindi po natin alam, praise God, madalas po natin pinapractice sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang faith, mga kapatid, praise God. Hindi lang po natin napapansin, pero na-exercise natin yung idea ng faith, not the biblical faith, praise God, pero yung faith kung paano ito kumikilos, praise God. Example po, praise God, alam niyo po yung soft drinks na nasa lata, praise God, yung bubuksan nyo na lang po siyang gaminis, open ka, praise God, tapos parang basa na siya, iinom ka na lang, praise God. Ganun po yung purpose niya, praise God, kalimitan, iniinom sa labas kapag nag-travel, praise God, yun yung disenyo niya, yun yung purpose niya. Buksan mo na lang, may baso mo na, iinumin mo na lang, praise God. At kung ano yung nakasulat sa labas ng lata, praise God, dahil lata yun, hindi ko makikita kung ano yung nasa loob. Yun yung paniniwalaan mo na nasa loob ito. Kapag sinabi ng soft drinks ito, naniniwala ka na soft drinks yun. At kapag binuksan mo yung lata, ano ang una mong gagawin? Di ba iinumin natin? Hindi mo
naman bubuksan ng lata tapos sisilipin mo kung soft drinks na iinumin mo. Praise God, hindi mo naman yung bubuksan kasi papatak mo sa kalat mo para makita mo yung laman ng lata. Pero naniniwala ka na kapag ininom mo siya, soft drinks yung papasok sa iyong katawan. Praise God. So that is faith. Praise God. Hindi ka nag-aalinlangan kung makakasama ba ito sa iyo. Praise God. Dahil naranasan mo na. Dati ka nang umiinom, nakikita mo yung iba, ganun yung ginagawa. Praise God. So hindi talaga siya yung biblical faith. Pero ganun yung word ng faith. Another example, mga kapatid, kapag tayo ay sumasakay sa jeep. Praise God. Sumasakay tayo sa jeep, sa bus, sa aeroplano. Praise God. Pupunta tayo sa ating dapat puntahan, sa ating destinasyon. Pero tanong, mga kapatid, kilala niyo po ba yung driver ng jeep na yung sasakyan? Praise God. Gano'n kayo ma-sure kung ligtas kayo makakadating kung saan kayo pupunta, mga kapatid? Praise God. Kapag pumasok kayo, praise God, sumakay kayo dun sa jeep, ang una nyo gagawin, tatanungin yung driver, gaano ka nakatagal nagdadrive? Praise God, i-interview nyo mo ba yung driver? Praise God, wala naman po siguro dito, praise God, pinipili pa nila yung driver nila. Praise God, para kayo naglalaro ng bawal judgmental. Sino-sino yung nakabangga o nabangga na. Hindi po natin yung ginagawa, praise God, pero kung nagsasakay tayo ng jeep, naniniwala kang safe ka. Praise God, hindi ka napaparanoy, hindi ka nagpapanik, praise God, lagi na yun. Mga kapatid, nagpapanik. Papanik tayo, praise God, yung iba na nauusan, nagpanik na lang, mga kapatid. Praise God, wag po tayo magpanik, praise God. Sa meron po, kaya pa pala ng papanik. Praise God. So, yun po yung klase ng faith na hindi natin nakakalayan na atin palang ginagawa sa araw-araw ng pamumuhay. So that is the idea ng faith, praise God, na yung term po ay makasanglibutan. Praise God, ayun natin siya ginagamit. Pero in Christianity, praise God, yung biblical faith, umiiral ito, praise God, sa salita ng ating Panginoon, sa Word of God. Praise God, doon siya nag-take effect, praise God. One is yung promises. Praise God. Napakadaming pangako, praise God, ng ating Panginoon. Marami na siyang pangako noon. Praise God. At nakita natin yung mga character natin sa Bible kung paano siya nangako, pinupad ito. That is biblical proof. Praise God. Wala tayo ngayon, praise God, ang proof sa panahon ito. Praise God. Hindi na picture ng camera, wala tayong mapapanood sa YouTube. Yun po ay isang biblical proof. Praise God. At mga pangako sa araw ngayon, praise God, sapagkat ang Diyos may pangako siya sa atin ngayon at may pangako ang Diyos sa kinabukasan. Praise God. So doon umiiral yung pananampalataya kung ito ba ay mananampalataya sa pangako ng ating Panginoon. At gayon din, praise God, yung faith, praise God, ginagamit din natin ito upang matanggap ang ating Panginoon una bilang ating tagapagligtas. Praise God, bilang ating bakilang magdadawat. Praise God, mahirap na ikay sumamba, praise God, na walang pananampalataya. Mahihirapan din ng Diyos sa iyo, praise God, na ikaw ay kanyang pagpalain kung walang pananampalataya. And ikatlo is, kinakailangan yung faith upang ating matanggap, praise God, ang ating buhay bilang Kristiyano or yung actions natin. Praise God. For example, nakikita mo mga kapatid, praise God, sinusunod niya ang utos ng Diyos. Praise God, sinusunod niya ito, hindi dahil ito yung utos ng kapatid o utos ni pastor, sapagkat sinusunod niya ito sapagkat naniniwala siya na ito ang buhay na dapat ipamuhay ng isang Kristiyano. Praise God. So, yun yung biblical faith, praise God, na ating dapat maranasan o matanggap. Praise God. Hindi blind faith. Praise God, na kung saan parang nag-take ng risk. Praise God. Kapag ikaw ay nanampalataya, dapat 100% sure ka na mangyayari. It will happen. Praise God. Hindi siya mananampalataya ka, there's a chance na mangyayari o hindi. Praise God. Dapat ang mindset natin is 100% na ito ang mangyayari. Praise God. So that is biblical faith na kailangan natin, praise God, upang tayo ay makapag-uli, sumamba sa ating Panginoon. So the question right now, mga kapatid, is how do we
Praise God. Paano ba natin matatanggap? Praise God ang pananampalataya. Kung bubuksan po natin, mga kapatid, ang ating Biblia sa Ephesians, praise God, chapter 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Praise God. Ito po, ang faith po ay regalo ng ating Panginoon. Praise God. Hindi po siya reward. Praise God, na kailangan nating paghirapan. Praise God. Hindi siya mabigat na bagay. Praise God. Ang faith ay regalo ng ating Panginoon. Praise God. Hindi mo maririnig, praise God, sa isang Kristiyano na yung nag-start ako magsimba, pinaghirapan ko talaga yung faith na walang ganun. Praise God. Sasabihin nila nung nag-start ako nagsimba, yung tinanggap ko, yung pananampalataya. Praise God. In-accept sapagkat ito ay regalo ng ating Panginoon. Praise God. Ngunit may isang condition lamang ng ating Panginoon upang ating ma-receive yung regalo niyo. Hindi ito mahirap, mga kapatid. Praise God. Kung babasahin natin ang Romans chapter 10:17. Ang sabi nito, mga kapatid, kaya nga ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So then faith cometh by hearing. Praise God. Ang kaiba po ang hearing sa listen. Praise God. Ang listen, talagang nakafocus ka. Sinadya mo na pupunta ka sa lugar upang makinig. Ang hearing, kahit napadaan ka lang, kahit nakatambay ka lang sa labas, pero narinig mo ang salita ng Diyos, you will receive the gift of faith. Praise God. So, hindi naman po siya ganun kahirap. Praise God, the whole vision. So, to have the gift of faith, praise God, kailangan muna natin mapakinggan, praise God, ang salita ng ating Panginoon. Praise God. At kung natanggap natin, praise God, natanggap na natin yung pananampalataya, tayo yung makapakinig, praise God, may isa ko lang question, praise God. Ang mga unbelievers ba ay may pananampalataya? Praise God. Depende po ito sa kung paano po dinidefine ng isang unbeliever. If hindi talaga siya nakapakinig ng salita, please God, by the word itself, unbelievers, wala siyang pananampalataya. Pero kung dinidefine natin ito as unbeliever na tayo bilang isang church, yung mga nasa labas, kinoconsider na unbeliever, praise God, meron silang faith kung sila yung nakapakinig ng salita. Praise God. At kung meron man dito, praise God, na first time, praise God, na makapakinig ng salita ng Diyos, we're not considered unbelievers dahil ang salita na pinag-aaralan ngayon ay salita ng Diyos, praise God, which you will receive the gift of faith sooner, praise God. So, since we already received the gift of faith, we become believers, praise God. And anong gagawin natin sa pananampalataya nito, mga kapatid? So, sa Biblia, nabanggit dito na may size ang faith. Praise God. Nabanggit dito na kung magkaroon ka lamang ng pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa. Praise God. So, may measure ang faith. Praise God. Pwede itong mag-increase, pwede itong mag-decrease. Praise God. So, yun yung next natin na kailangan gawin. Once we receive the gift of faith, kailangan natin palakasin yung faith natin. Kailangan natin i-increase yung faith natin. At paano po natin gagawin yun? Praise God. Muna, kailangan natin ang prayer. Praise God. Sapagkat through prayer, praise God, tayo ay nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Through prayer, we have a connection. Praise God. So yung general idea, praise God, to increase our faith by prayer. Praise God. Sapagkat kanino ba nagmula yung faith na natanggap ko? Praise God. Hindi ba sa ating Panginoon? Praise God. So kanino ba dapat humingi ng increase of faith? Hindi ba sa kanya rin? Praise God. Kung sino ang nagbigay, siya rin ang makakapagdagdag. Praise God. So through prayer, we ask God to increase our faith.
And then number 2 is obedience. Praise God. Pagsunod. Kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, lumalakas yung ating pananampalataya. Nag-i-increase yung ating faith. Praise God. Actually, kahit hindi natin siya magawa or maging successful dun sa utos ng Diyos, ang sinabi kasi dito, obedience means pagsunod. Praise God. Basta gawin mo, praise God, nagka-count na yun sa ating Panginoon, yung pagsunod. Praise God. So sa iyong pagsunod, praise God, lumalakas ang iyong pananampalataya. Praise God. Dahil doon naman talaga nasusuko ka, hindi sa outcome, kundi doon sa will na ikaw ay gumawa, praise God, o gawin yung utos ng Panginoon. And then number 3, praise God, is Word of God. Praise God. Kung na-receive natin yung gift of faith through the Word of God, sa gayong paraan din natin ito mapapalakas. Praise God. Kaya kung meron man tayong katanungan, praise God, sapat naman na ma-receive mo yung gift of faith. Kasi hindi ka makikinig na salita kasi meron ka na. The answer is no. Praise God. Sapagkat sa tuloy tayo nag-aaral ng salita, lalo pa tayo lumalakas. As we said, faith is a measure, hindi siya storage. Na kapag may nakikinig ng salita ng Diyos, naiipon mo, praise God, yung gift of faith. No, faith is a measure. As you read the Bible, nag-i-increase pa ito. Praise God. Kaya lagi po tayo magbasa, praise God, ng salita ng Diyos. And then number 4 is fellowship. Praise God. Napalalakas natin yung ating faith through fellowship. Praise God. Yung idea dito, praise God, for example, meron, sabi sa pag-aaral, praise God, merong invisible force, praise God, na nasa labas o nasa lahat ng dako, praise God. At ang invisible force na ito na hindi natin makikita, ito yung peer pressure. Which means kung ano yung ginagawa ng taong makapaligid sa iyo, napipressure ka sa kung anong ginagawa nila. Praise God. For example, nasa daan ka. Nakita mo sila, yung mga tao, dumadaan lang sila sa right side. Praise God. Siyempre ikaw, dahil hindi mo alam bakit kaya nila iiwasan ng left side. Mapipressure ka na tumarin sa right side. Praise God. Kasi yun yung ginagawa ng lahat. Praise God. So yun yung peer pressure. Kung ano yung ginagawa ng lahat, na kahatak ka nila. Praise God. So through fellowship, praise God, alam natin na isa sa kalaban ng Kristiyano ay ang sanglibutan. Praise God. Kapag nakikita mo yung ibang tao na iba yung pamumuhay nila sa pamumuhay mo, medyo nagsishake yung faith. Praise God. So through fellowship, kapag sinurang mo yung sarili mo ng mga tao na nakatanggap ng same faith, napalalakas ka. Praise God. Sapagkat nakikita mo hindi ka nag-iisa eh. Nakikita mo, kung ikaw nabubuhay ng may kabanalan, tapos nakita mo sila nabubuhay din ng may kabanalan, lumalakas yung paniniwala mo. Praise God. So, napaka-importante po ng fellowship, mga kapatid. Praise God. Just like this, yung winter crusade, Sunday service, praise God, upang mapalakas ang ating faith. The next question naman, mga kapatid, alam na natin kung paano mag-increase yung faith. So what is the importance of faith? Bakit ba mahalaga ang pananampalataya? Praise God. Isang dahilan lamang, praise God, because faith is the opposite of doubt. Pagdududa. At ang pagdududa, hindi kanya maliligtas. Praise God. Nabanggit nga ng ating testimony leader kanina, na marami pa siyang katanungan sa ating Panginoon, praise God. At ang ating Panginoon, naiintindihan niya na natural lang sa isang tao na hindi siya 100% makapatuloy kung walang assurance. Praise God. Gusto niya may sagot sa lahat ng tanong niya. Praise God. At hindi lang ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Praise God. Kaya niya ginawang libre ang gift of faith. Praise God. Sapagkat ang tao, magdududa yan. At naiintindihan ng Diyos kung marami siyang question. Kahit questionin ko pa ang Panginoon. Kaya ang Diyos, inarapan niya na gift of faith, praise God, ay libre.
Praise God, upang iyong unti-unti matanggap, praise God, matulungan ka sa bawat katanungan. Dahil ang nais ng Diyos ay mawala yung pagtulungan. Praise God, as we said now, will not see. Praise God. So, marami dito mga kapatid, mga believers na matagal na sa faith, praise God, ay nagpapalakas na lang ng kanilang pananampalataya. Praise God. I-increase na lang yung faith. Pero marami din dito ang nanggaling sa ibang churches, they already received the faith. Praise God. Ngunit huwi na at nais na lumakas muli. Praise God. Kaya nandito upang sila magpakalakas. Praise God. Kanina pinag-aaralan natin na ang faith kailangan palakasin. Praise God. At gayon din, ang reason bakit pinapalakas yung faith, sapagkat nasusulat din sa Biblia na ang Diyos tinetest na yung ating faith. Praise God. Sinusubukan ng Diyos ang ating pananampalataya kung mapanindigan ba natin yung pananampalataya natin. Praise God. And there will come a time, mga kapatid, na susubukan tayo ng Diyos. Praise God. Magpapadala siya ng mga trials. Praise God. At unti-unti niyang aalisin. Praise God, yung mga previous faith mo or yung previous na answered prayer mo, pag-ilos mo, parang ipapalibot yun ng Panginoon. Praise God. Maraming Christian yung nanghina sapagkat meron silang faith na pinaniwalaan, praise God, pero nag-give up sila. Praise God, dahil marahil ang Diyos pagkat hindi na binibigay yung prayer nila o matagal bago nila na-receive yung prayer at nag-give up sila, mga kapatid. Praise God, ang Diyos, praise God, tayo bilang mga Kristiyano, marami na dito, mga kapatid, yung masasabi mong malakas ka na. Praise God, matagal ka na sa pananampalataya. Praise God, at yung mga past na experience mo na answered prayer, praise God, pananampalataya ka, nagsisilbing kalakasan mo yun. Nagsisilbing encouragement mo kapag ikay nangihina, naalala mo ka dahil yung kumilos ng Diyos sa buhay ko dati. Ganito ginawa ng Diyos, ganito in-answer mo yung prayer mo ito. Praise God. Ngunit ang Panginoon, dadalhin ka na sa situation, praise God, na makakalimutan mo yung mga pangyayari nito. Praise God. At doon niya susubukan, praise God, yung pananampalataya mo. Mga kapatid, ito yung point, praise God, dahil alam ng Diyos kung paano ka nagsimula. Praise God. Yung walang-wala ka pa, wala kang experience sa Panginoon, wala kang testimony ng time na yun, pero ikaw ay nanampalataya sa Diyos. Praise God. Hindi ka malakas noon. Praise God, yung nalalaman mo lang na salita ng Diyos ay hindi ganun karami. Praise God, ngunit ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Minsan ng Diyos na alisin na yung mga bagay na yun. Praise God, sapagkat minsan sa mga Kristyano, lalo yung matatagal na, mga kapatid. Kapag malakas na sila, marami na silang experiences na ganito, mga kapatid. Minsan, tingin nila ang lakas nila. Praise God. Pero, nagkakamali tayo sa part na ito, sapagkat ang faith ay hindi storage. Hindi mo masabi kay malakas na dahil ang dami mo ng ministry, laman ka lagi ng church. Praise God. Hindi ka lumalakas o hindi lumalakas yung faith mo dahil sa mga experiences na ito. Praise God. Nagaya nga ng meaning kanina ng faith. Praise God. Wala siyang logical reason. Wala siyang material evidences. Faith is just a complete trust. Praise God. Hindi lumalakas ang faith mo. Praise God. Dahil dati ganito ang ginawa ng Diyos. Ganito niya ako tinulungan. Kapag nangyari ito, ganito lang ulit yung gagawin ko. Praise God. Hindi mo siya gano'n. Ang nagpapalakas sa faith natin ay hindi yung mga binibigay o yung accomplishment na yun. Ang nagpapalakas ng ating faith, praise God, ay ang Panginoon. Praise God. So, dinadala tayo ng Panginoon sa point, praise God, kung saan wala na tayo, o parang inaalis na
God, yung needs natin. Praise God na ipagmalaki natin yung mga bagay na ito. At 100% lang tayo magtiwala sa ating Panginoon. Praise God. So, isang example, praise God, kung marahil yung iba sa iba, baka hindi po sila maniwala, praise God. Yung ganong classic situation, praise God. Sa aklat ng Genesis, praise God. May isang character sa Bible, praise God, na naka-experience ng similar situation, praise God. Kung saan ang Diyos inalis niya lahat ng rason ng tao ito, praise God, upang ipagmalaki yung mga nakaraan ng faith, praise God. As we all know, praise God, si Abraham, mga kapatid, ang Diyos, inutusan niya si Abraham na lisanin yung kanyang bayan. So si Abraham, we know him, man of faith, praise God, iniwan niya yung kanyang bayan. At wala siyang dalang kahit ano kung hindi yung pangako ng ating Panginoon. Praise God. Nanampalataya lang siya sa ating Panginoon. Praise God. Habang siya'y sumusunod sa ating Diyos na nanampalataya, makikita natin kung paano siya pinagpala ng Diyos. Praise God. Talagang si Abraham ay napakayaman. Praise God. Mayaman na mayaman, ngunit walang tagapagmana. Praise God. Bago pa lamang utusan ng Panginoon si Abraham na lisanin ang kanyang bayan, talagang hinihingi na ni Abraham na magkaroon siya ng anak. Praise God. Sapagkat sa edad nilang mag-asawa, praise God, wala pa silang anak. Praise God. Dapat sa talagang hinihingi nila na sila magkaroon ng anak. At yun yung ipinangako ng ating Panginoon. Praise God. At lumabas, ibinigay na ng Panginoon Diyos si Isaac. At yun yung answered prayer ni Abraham. Ngunit sa Genesis 22 verse 1, praise God, at sabi nito, and it came pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and God thee into the land of Moriah, and offer him, praise God, and ialay si Isaac, therefore burnt offering upon one of the mountains which I will tell you of. Praise God. So, ibang sali lang sabi nito, God test the faith of Abraham. Praise God. So, sinubok na si Abraham. Praise God. At yung mahirap sa part na ito, praise God ni Abraham, yung matagal na niyang hinihingi na tagapagmana ay muling kukulot sa kanya. Praise God. Kung dati, bago siya nagsimula, ang hinihingi niya, tagapagmana. Then, ang gagawin ng Diyos, kukunin na ulit yung tagapagmana. Praise God. So, tingin niyo po ba magiging madali? Praise God kay Abraham. Praise God naman ang palataya ulit. Praise God. So, bumalik na naman si Abraham sa point na sino ang magiging tagapagmana ko? Kung kukunin ng Diyos isa, sino na naman? Praise God. Kanino naman magagaling? Saan lalabas yung tagapagmana? Si Ismael Bawal. Praise God. So, dinala siya ng Diyos sa point, praise God, kung saan tinanggal niya. Praise God, yung answer prayer niya. Ngunit si Abraham ay nanampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Kahit alam niya na mawawala yung kanyang tagapagmana. Praise God. Nanindigan si Abraham sa kanyang pananampalataya. Praise God. Dito ko na po tinatapos, praise God, ang ating pag-aaral. Naway sa may pag-aaral nito, praise God, ay naunawaan po natin, praise God, ang kahalagahan ng pananampalataya at ang pag-increase ng ating faith sa ating Panginoon, praise God. Pinatawagan ko na po sa Pastor. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kanina, nabanggit po ni Brother Henry na ang pananampalataya ay itinulag po sa binhi o sa buto mga kapatid ng mustasa. Alam niyo po, sa buong Biblia, 5 beses lang binanggit yung salitang mustasa. 5 beses lang binanggit yan. Sa buong Biblia, mula po Genesis hanggang Revelation, 5 times lang po binanggit yung salitang mustasa. And then, kung babasahin niyo
yung 5 versikulo na yun, na ang nakasaad doon ay binhi ng mustasa, hindi niyo po mababasa mga kapatid sa Bible na ang mustasa ay tinawag na maliit na binhi. Pag binasa niyo yan, makikita niyo sa talata ng Bible, kung kayo'y magkakaroon ng pananampalataya kasing laki ng binhi ng mustasa. Hindi po binanggit doon kasing liit ng binhi ng mustasa. Pag binasa ninyo mga kapatid, lagi mong makikita kasing laki ng binhi ng mustasa. You know what? Yung binhi po ng mustasa, nagpakita na ako sa inyo dito dati mga kapatid. Tuldok lang talaga yan. Kasing laki lang yan ng buhangin. Piraso ng buhangin, mga kapatid. Pero kung banggitin siya ng Bible, hindi kasing liit ng butil ng mustasa. Ulitin ko po, binanggit sa Bible, kasing laki ng butil ng mustasa. Bakit kasing laki ng butil? Hindi kasing liit. Ano ang logic, mga kapatid, sa loob ng mga versikulo yun? Alam niyo po kung bakit? Ang binhi ng mustasa, sa lahat ng binhi, yan ang pinakamaliit. Pero kapag yan ay itinanim, lumalaki yan, mga kapatid, at nagiging puno, mas malaki pa, mga kapatid, sa bahay na 2 palapag. Yung bahay na 2 palapag, mas malaki pa doon ang binhi ng mustasa. Sipin nyo yan, mga kapatid. Ganon yung pananampalataya na nais ng Diyos sa atin. Naitanong din ni Brother Henry kanina, yung pananampalataya, mga kapatid, ang basis niyan, hindi yung mga past experiences natin para lumakas tayo. Ang basis, mga kapatid, ng pananampalataya para lagi tayong malakas at matatag sa Panginoon. Sister Abby, makita natin, wala. Ang basis, mga kapatid, na ito, salita lang talaga ng Diyos. Ang pananampalataya, pwedeng manghina, pwedeng manlakas o lumakas. Kung mabubulot yung plug o yung saksakan, mga kapatid natin sa salita ng Diyos. Parang ganito, parang yung cellphone. Mapapanatili natin yung lakas ng cellphone kapag muli natin siyang sinaksak, mga kapatid, sa sakin. Paglipas ng panahon, maluluwag na naman yung cellphone. Ganun yung pananampalataya. Yung pananampalataya na naluluwag yan. Kaya nga, para mapanatili natin yung lakas niya, pag naramdaman natin medyo nag-struggle yung faith natin, saksak na agad natin sa sakin, which is ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Panginoon. Lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng mas malakas na pwersa at kapangyarihan ng pananampalataya ng mga kapatid. Yung mga viruses, yung mga sakit na naglipana ngayon, wala silang panama, mga kapatid, sa tao may pananampalataya. Shall we all stand? Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you, God. You are good and you are God na lagi po nag-iingat, nagpuprotekta sa amin. Lord, this is our prayer. Increase our faith. Ang mga alagad Panginoon ay humiling ng pahor. Ang hiling nila sa inyo. Increase niyo po ang aming faith. This evening, God, ito rin ang aming request ngayon. Increase our faith. Mari ba tayong lumapit sa Panginoon natin ngayon? Gawin natin ang gabi ito, gabi ng pasasalamat, gabi ng pagpupuri, gabi ng pagsamba, gabi ng pagbibigay ng pagbubulan at karagalan ng mga kapatid sa Panginoon. Increase my faith, Lord. Increase our faith. God, nag-struggle sa pananampalataya. God, i-charge mo kami ngayon sapagkat marami pong mga bagay na pwedeng magpahinang sa aming faith.
Pero Ama, pagkatapos po ng in-crusade na ito, we believe in your word na muli mong i-return sa inyong mga. Shall we raise our hands? Let's worship Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Everybody, shall we worship Jesus? Yes.
presensya. Salamat Diyos sa iyong pagpalang kamay. Salamat sa Santo Espiritu. Salamat Panginoon, hallelujah, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga anak. Panginoon, sa iyong lahat ng pagsamba, pagpupuri, kaluwalhatian, sapagkat ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng lahat ng pagpupuri ng iyong mga anak. Salamat sa mga kapatid na dinaan mo sa likod ng pulpito, naging instrumento sila upang muli papatibayin ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, kung paano mo iniligtas payapa ang bawat kapatid, mamaya sa pag-uwi ng bawat isa, ingatan niyo rin kung ligtas na makakuwi ng bawat kapatid. At sa ating pagsasaluhan, sa merienda, makalinis ito Ama, upang maging pagpapala ito sa ating lumang katawan at paggamit sa iyong pagkakitaan. Thank you, Jesus. We give you God all the praise all the time.